Okay, magandang araw mga kahunta. Kasama namin ngayon ang isa sa mga pinagmamalaki namin na musician dito sa bayan ng Ibaan. Walang iba kundi si Mr. Patcholo Cholon Madlang Bayan na sa kasalukuyan ay isang senior piano teacher sa Cristofori Music School sa Singapore. Ayan, patiin mo ating mga kababayan, Cholon. Mga taga-Ibaan, ang mga followers ng channel na ito at lahat ng mga kaibigan dyan. Mike, kumusta? Lito, kumusta? Kumusta kayo lahat dyan? Ayan, nasa tabi ko ngayon ang isa ring musikero dito sa bayan ng Ibaan, isang batikang gitarista. Talaga namang napakahaba na ng kasaysayan na pagtugtog dito sa bayan ng Ibaan. Walang iba kundi si Ismael, Mike Quinyo. Batiin mo, Mike, ang mga magandang hapon po sa inyong lahat, kahunta natin. At viewers. Ito po na tipon-tipon po kami para talakayin yung mga nakalistang natin dyan. So ito naman ay isang kaswal lang tayo, kahuntahan to eh. Nakakatuwa nga dahil lang kahunta natin ngayon ay overseas na. Medyo umaasenso ang Tagalog Hunta. At ganoon pa rin ang focus ng Tagalog Hunta, yun pa rin pagbuo ng pangarap ng Pinoy. O sa Ingles ay The Filipino Dream. Na nabanggit ko nga doon sa isang episode nitong channel na ito, na parang wala tayong Filipino Dream, hindi natin napabanggit-banggit dito sa Pilipinas, yung pagkakaroon ng Filipino Dream. Kaya naman naisipan ko na dito sa channel na ito, Tagalog Hunta, ay utay-utay na tipunin yung mga pangarap ng ating mga kababayan. Ayan. At sa ngayon nga, kahunta natin ngayon si Cholon at ibabahagi naman niya sa atin yung kanyang sariling pangarap, personal at pangalawa bilang Pilipino. Bata pa tayo, wala naman tayo talagang eksaktong mga pangarap kung ano yung makita mo. Diba, nakakita ka ng pulis. Gusto kong maging pulis. Nakakita ka ng sundalo, nakapanood ka ng pelikula ng mga sa gera. Gusto kong maging sundalo. So wala pa nung bata, wala pa ako talagang clear na pangarap. Ang kaya naging napapunta ako sa music siguro gawa ng mga magulang, especially ang tatay si Danding Madlang Bayan. Siguro napansin lang niya kasi may piano sa amin na maliit na laruan na. Tugtog ako ng tugtog na gano'n. So napansin ba na mahilig yata ang batang ito. So nag-lesson ako ang nagtuturo pa nung panahon ngayon nung siguro mga 1981 yon is kung tanda pa ninyo si Tita Betty Mercado doon sa papuntang Alicagay ang bahay. Yon, so grade 1 nag piano lesson ako doon. And yun, the rest is like siguro yung tatay ko yung talagang nag-push sa akin na maging mahilig kasi yung tatay ko sa musika. At yung noon nga daw panahon pa ng pre-war is yung tatay ko laging kasunod ng mga musiko sa pagka pumaparada yung mga musiko, laging kasunod ng mga musiko. Mahilig talaga yung tatay ko. So siguro siya yung push sa akin para maging isang musikero. Saka masabi ko sa inyo mga kababayan, nung elementary pa ako, palagi ko elementary pa nga ako noon. Panimit na guest ng eskwelahan si Cholon sa pagka mayroong mga palatuntunan. Tanda ko pa na hangang-hanga talaga kami sa kanya. Talagang sikat na sikat yan at talagang curious kami. Kagaling daw tumugtog eh. At sa yung nasa gitna ng entablado at napapaligiran ng maraming bata nung panahong yon. Kaya maliit pa si Cholon, talagang napapanood na namin ito eh. Parang aganda nga ng buhok niya na Celebrity na yan dito sa Ibaan. Yung Ayan. Tanda ko pa yun. Okay, sasabihin ka pa dyan, Lonsy. Palagi akong pinatutugtog sa naimbitihan sa sa school. Pag may affair dyan sa Ibaan, doon sa Medrano, minsan napatugtog din ako doon. At saka malimit akong imbitahin ng Rotary. Rotary noon, pag may mga induction ng Rotary noon,
tanda ko noon na si Mon Mapalad pa noon ng presidente noon doon sa Father Snoop na nakatugtog din ako doon, Rotary. And also sa Batangas, ang guest speaker sa Alpha Hotel ginawa, ang guest speaker is si Senator Butch Aquino, ang guest speaker noon. So, hindi ko alam kung bakit ako naimbitahan ng sa mga ganun, pero alam ko lang kasi sinusunod lang ako doon sa tatay, tutugtog ka raw doon sa ganun, ang nag-imbita na ganun. Pero hindi ko alam na, sige, ano lang ako, na ganun. And ewan ko kung nakita, ang pinaka hindi ko talaga malilimutan is, hindi ko lang na-save yung Betamax tape pa noon, Betamax tape. Kasi nung kasi nung nag-aaral ako sa Yamaha School of Music sa Manila noon sa Buendia, yung pinaka-main, yung pangko building, yun ang pinaka-main ng Yamaha School of Music noon. Na siguro natuwa sila na nakakatuwa ng bata to. Sinama nila ako sa promotion ng may promo noon ng Yamaha sa Itbulaga. Nag-guest ako doon sa Itbulaga through the Yamaha promotion. I think that was 1983. So tanda ko noon na pinapunta ng teacher, panoorin natin si Cholon, punta tayo sa amin, panoorin natin si Miss Perez, paano yung teacher namin ng grade 3. Na gano'n. Hindi ko natanda ang basta Miss Perez, teacher ko ng grade 3. Ayun, dinala lahat ng eskwela niya doon sa pinanood sa tas yun nga, nakakatuwa no, pinatugtog ako sa tas tanda ko doon si Joey De Leon na nag-interview sa akin na and then nung tumutugtog ako doon, kita ko doon sa backstage sumasayaw-sayaw si Joey De Leon na waki talaga siya na and another one na hindi ko makakalimutan na pinatugtog ako is sa Uncle Bob's Lucky 7 show. Uncle Bob's okay ka ba? Sikat din yun na siguro yun yung mga 8 years old. 8 years old ako noon. 8 or 9. Ganun. Yun yung mga hindi ko malilimutan noon. Nung pinadala din ako ng Yamaha noon sa Taiwan as representative ng Yamaha Electron Festival. Very, very memorable din yun. Kasi ako yung parang pinadala as a representative of Philippines sa Taiwan yon. So Taiwan may video ako noon na anong mahirap makamit pa nung bata ka? Nung time na yon na nagpupursige ka sa pagtugtog ng piano? Ayaw ko na tumugtog. Kumbaga hindi ko naman talaga kasi nagsimula talaga ako ng bata. Ayaw ko nang tumugtog. Kumbaga medyo kumbaga yung tatay ko parang naintindihan din. So gusto ko talaga is sports talaga. Ako talagang gusto ko talagang maging player ng basketball player talaga ang ko, which is kung titingnan mo is piano kailangan malambot ang kamay, bawal mabali, basketball iba yan, kumbaga bawal kang masiklian kasi nagpa-piano ka, kumbaga contrasting. So yun ang naging hadlang kasi nung nagsawa nung napatigil akong tumugtog, kumbaga papuntang nagbibinata pa na gano'n, lumalaki na is na shift sa talagang gusto ko nun talaga mag-basketball. May basketball court sa likod namin. May mga kalaro ko doon. Yung tatay ko mahigpit kasi. Naglalaro kami, tatawagan ako, "Stoy, parito ka, dito ka, practice." Ako naman kamusta ko kasi naglalaro kami. Hindi, practice ka, ganyan. O yun. Tapos yun, siguro nakikinig siyang gano'n. Tapos pag alam ko na medyo nakakatulog na siya, sige, saka ako ulit. Balik ulit sa basketball. One time, isinaman ako sa line-up noon sa tuwan-tawa ako. Makakalaro na ako sa bayan. Second year high school ako noon. Makakalaro na ako sa bayan. May uniform na ako. Makakalaro na ako. Nung nawalaman ng tatay ko, may pinatanggal ako.
Huwag niyo na isasama to. Huwag niyo isasama. Pero may uniform ako. Huwag niyo na isasama. Hindi pwede. So nung panahon yun ay hindi mo talaga itinuturing na pangarap yung pagtugtog? Hindi. Gusto ko Indianista. Gusto ko yung talagang parang ordinary lang na ano ko, na parang ordinary lang na estudyante na parang siguro nagsawa na ako na lagi na lang nasa stage, lagi na lang nagkano. So gusto kong maranasan yung nararanasan ng iba na pumapunta sa ilog, tapos pumunta naglolo pa, mga ganyan. Talagang mahirap yung disiplina ng pagtugtog? Hindi naman siya mahirap, pero tingin ko ang ordinaryong bata is kaya din naman. Advantage ko lang is meron akong tatay na napakahilig. May tatay ako na napakahilig na after ng lesson, practice. Talagang na doon siya, nakikinig siya, talagang tinitingnan niya kung talagang natutunan ko or ano. Mahigpit siya sa nung bata ako in terms na, so tingin ko parents ang number one na factor na, kasi kung hindi mo talaga susubaybayan, kahit dito sa Singapore, yun na napapansin ko. So yung mga parents, pag hindi nila talaga sinusubaybayan yung practice ng mga bata, is wala talagang although natututo sila, pero yung progress or hindi mabilis. Hindi na mo-monitor ng husay, So, yan din siguro ang dahilan kung bakit ibang kurso ang kinuha mo nung mag-college ka. Accountancy ako. Sabi ng iba, ng tatay ko rin, ba't hindi ka sa regarding sa music, yung conservatory. So, hindi ka kapansin-pansin na kahit pinipilit mong takasan yung tadhana mo bilang musician, lagi ka pa rin doon nasasadla. Yun nga naging kasi may tumawag ulit sa tatay ko na kailangan ng contestant ulit para sa competition ng Yamaha. This time is yung parang senior parang senior category na, parang gano'n. Dati nung lumalaban ako, mga junior category, tapos ngayon senior. So sabi ng tatay ko, bakit hindi mo ulit subukan na sige, try ko nga ulit. Noong panahon yun, may tuturing kang national champion ng Yamaha, Noong 1997, kasi ako yung nag-grand prize winner doon nung national competition. Then, kung ikaw yung grand prize winner, ikaw yung ipapadala sa Yamaha Asia competition. So ako yung naging representative ng Philippines. So, yun, simula nung ma-reach ko yun, na-realize ko na parang sa music talaga ang direction ko. Nung nag-aral ulit ako ng in-improve ko ulit, yung nag-aral ako ng mga advanced na piyesa, nag-lesson ulit ako. Sabi ko, hindi, kailangan ko muna mag-lesson ulit para maanohan ko yung mga advanced na mga piyesa na. So, yun, after noon, yung na-realize ko na parang talagang gusto ko talaga music. Tas may mga nakikita ako na mga na-appreciate ko na ang galing naman noon. So, gusto ko ganun din yung mga tinutugtog ko, mga ganun. So, doon na nag-start na na-appreciate ko na yung music. Kabaliktaran naman yung nangyari sa iyo, Mike. Gustong-gusto si Mike, gustong-gustong makapasok sa Conservatory of Music. Pero yung magulang naman niya ayaw. Ayaw. Ayun. Naging design engineer. Ayun. So kanya conservatory wala pa dito. Wala naman dito. Sa pag nag-conservatory ka, Maynila. Pero si Nachulon, kayang mag-Maynila nung panahon yun. Kahit mag-conservatory talaga siya, Ay, may UST at UP yata. Meron ding iba na school na. Pero pansin-pansin siya nun, kahit gano'n na pilit mong inaayawan yung lagi consistent, hindi mo man binitawan yung pagsasanay. Oo. Tuloy-tuloy pa rin. Kaya
nakakabot ka pa rin dun sa level Oo mo nga, ngayon. kasi, ewan ko, Nung, parang ano. starting nung ma-appreciate ko yung music, nagkaroon dati no ng concert dyan, o sa atin yung Iggy de Guzman Orchestra. Iggy de Guzman and his orchestra. So, nanood ako, sabi, ang ganda pala ng tunog ng orchestra na ano. Tapos yung time noon, yung organ ko na medyo latest yan noon, pwedeng patunugin as orchestra. Yung organ kasi yung mga instrument doon sa organ is parang realistic na ang tunog na ano. So na ano kayo, sabi naaral ko yon. So halimbawa, ang trumpet pala ang tunog ito, ang trombone ang tunog ito dapat, ang saxophone sa orchestra ang tunog ito dapat. So naaral ko yung mga ganon na ano. So naano ko yung naaral ko rin yung mga ballroom, pang ballroom na music. And yun, that time sabi ng tatay ko, patutugtog ka doon sa birthday anniversary ng tita mo. Sabi ko, ito ang tutugtugin mo. Siya nagdidikta sa akin ng tutugtugin ko. So, hindi tatay, iba na tutugtugin ko. Nakita ko yung A.B.D. Guzman. Yung A.B.D. Guzman tutugtugin ko yung mga style ballroom. Sige. At mag-ballroom na gano'n. Ayun. Mga chacha. Yung mga Moonlight Serenade. Yung mga chacha na yung mga Besame Mucho, ginagawa kong chacha. Mga gano'n. Yung mga basta yung mga Latin na mga ano ba yung mga Latin na Besame Mucho, yung Quien Sera, Perpija. Yun. Ginagawa ko siyang chacha. Tapos yung mga boogie, yung nag-aral din ako ng mga boogie. Tapos yung mga rumba, bolero, yung mga Dahil Sa'yo, mga buhat. Ginagawa kong bolero na pinapattern ko nga doon sa A.B.D. Guzman. May time na nagbukas ka ng piano tutorial sa dito sa Iban at saka sa Lipa. Magkasabay kayon yung time na nagtatrabaho ka sa bangko at saka yung meron kang actually nung piano nasa tutorial. Bangko ako, ni-recruit ako ni Manager Siradoy. Kami dalawa ni Nolan Bagsit. Sabi ko, dapat pala pag nasa Rotary, dapat may iba pa akong... Kasi nakita ko yung mga profile ng mga nasa Rotary, yung mga business nila, mga ganon. Sabi ko, dapat aside from banker, dapat ma-establish ko rin na regarding sa music. So nag-ano ako ng tutorial. So ang doon sa bahay namin dati. So napagsabay ko 'yon kasi work sa bangko, Sabado, Linggo, nagtuturo ako sa may mga estudyante ako sa bahay na pumupunta doon. And then nung umalis na ako sa bangko, nag-focus na ako doon sa tutorial talaga. So yun, doon ko na-realize na kailangan ko palang magturo. And because sa music talaga ang linya ko. So every year nagpapa-recital ako sa Father's Nook ginagawa. So minsan sa Lipa ginagawa. So annually ang recital ko nandiyan sa Ibaan na nakakatuwa din naman kasi may mga estudyante akong napro-produce na talagang nakakatugtog ng ayos na mga advanced na piyesa. May naitabi pa ako na parang Music Minds. Souvenir program. Parang may naitabi yata akong souvenir program. Na may recital ka daw sa Father's Nook. Minsan Music Minds na yata yun. May Music Minds? Ibaan Music Minds. Yun ang pangalan ng tutorial ko. Ibaan Music Minds, yeah. Doon sa mga naging estudyante mo, may nag-pursue talaga ng kanilang pangarap na maging musician? May isa na nagtuturo na rin ngayon. And taga-Ibaan. Taga rin yan sa Ibaan. And siya rin yung parang number one student ko na
mga advanced na natutugtog. Pwede ka namang i-mention ng name ay taga-Tulay, si Yeye Endaya. Si Yeye Endaya yun, mga pang-concert ang piyesa nakakatugtog siya ng mga sonata, concerto. Then another one is ang isa pa rin gumaling at saka kung nagpatuloy, yung pamangkin ni Beng Regino, yung lalaki, si JJ, anak ni Teng. Isa pa, yung anak ni Mikey, anak ni Arlene Katapia, Banganiban. Yun, ang gagaling nila sa bilis turuan. Namomonitor ngayon, nakikita mo sila. Nakikita mo yung progress nila kahit ngayon. Tumigil na kasi may nag-iba sila ng profession na. Yung iba, yung si JJ yata, doctor na yata yon. Yeah. Isa pa nga pala, lahat ng anak ni Dr. Wilson at saka ni Judge Cecil Chua, naturuan ko lahat yon, 4 na anak niya na puro babae. Ang gumaling doon ay yung si Dr. Gege Chua. Yun yung parang ang huli niyang piyesa is yung Flight of the Bumblebee, na which is binibigay ko yung piyesang yun dun sa mga talagang magagaling na Flight of the Bumblebee, okay? Grabe yun Yun yung mga estudyante. Yung iba naman magagaling din, kaso nga lang kumbaga hindi masyado nagpa-practice or pero marami akong naturuan siya na yung anak ni paring Alan, si Consihal Joshua, naturuan ko din yun. May na-encounter ka na estudyante na interesado siya pero hindi nakapagpatuloy dahil sa kung ano mga dahilanan? Wala pa naman ako na. Nung iba is tumitigil na kasi busy. So, yung iba naman, alam mo naman sa atin, ang culture ng mga ganyang piano lesson or kuminsan sa summer lang ginagawa. Which is, ang hindi nila alam, dapat is rin yun, part of like parang school din, parang subject din sa school na dapat dire-diretso talaga, hindi yung summer lang, tapos Naninauso yung ganun summer lang. Parang after class. Parang bitin. After class na ganun. Nung paring panahon na nandito ka sa Pilipinas, nagtatrabaho sa bangko, tapos may piano tutorial, anong mga natatandaan mo na naging struggles mo? Noon is, ano ba naging struggles ko noon? Noon mahirap talaga kasi ginagawa ko house to house. So, yung house to house. So, ang struggle doon is talagang nakakapagod na ang schedule mo. Minsan may magka-cancel kasi may may pupuntahan. Minsan So, kumbaga yung scheduling mo ng mga pagtuturo. So, yun ang nakakaano. Tas, isa pa is one-man show ako kasi kung kumilos. Ako din ang pag-recital. Ako lahat ang gumagawa. Minsan ako na rin kung nag-MC. So, minsan so one-man show talaga. Ako na rin yung mga basta yung kung ano yung kailangan sa mga recital, information, gano'n. Ako lahat. So, kumbaga wala akong staff, wala akong kumbaga talagang one-man show na ako lahat. So, yun ang struggle kasi yung hindi pa talaga as business yung yung tutorial, as pang personal consumption lang na So yun ang hindi ko ma-establish talaga na business yung music tutorial ko. Yun. And another one is nagtayo kami ni Mike ng orchestra
doon. So, ang struggle doon, Si Mike? Mga kami, yung pinangalan ko doon sa tutorial ko, Ibaan Music Minds, yun ang aming orchestra. Na kaya naman na-form yun is nung time nung ni Father Nat sa simbahan is nagkaroon kami ng program na kailangan ng may mga tumutugtog. So, nag-suggest ako, sabi ko magbubuo ako ng orchestra. So, tuwan-tuwa naman siya. Sige. So, kinuha ko sina Mike. Tapos parang 2006, hindi ko natanda. Parang mga ganun yata nga. Yun, lito, ang ng orchestra ngayon, wala talagang pondo yun. Kumbaga, ang mga instrumento namin, yung saxophone, may mga ang saxophone namin, struggling, ano? may mga rubber, may mga plastiko. Ang bass namin, nabili lang namin ni Mike ng 1,000 na tumutunog naman. Pero pinilila na sa aming charismatic group. Bass guitar. Fender. Yung nag-involve din kami ng mga youth doon na actually yung mga member na is dating member ng member ng orchestra ni Oka Patiña, Oscar Patiña. Wala na yung iba? No. Anong napapansin mo through the years na ikaw ay kalahati ng buhay mo ay nasa musika, kalahati ay nasa mga profesyon na yung mga karaniwang profesyon gaya sa bangko, no? Anong accountancy ang major mo, no? Anong obserbasyon mo doon sa appreciation natin sa musika? At meron bang tulong na natatanggap yung isang aspiring musician para maitaguyod niya yung kanyang pangarap na maging isang musikero? Nung nasa bangko ako, tapos tumutugtog din ako, ang mga nun ang uso nun yung bagang yung hinahawakan ni Tani Reyes na yung mini band na yung mga bata after school tinuturuan ni Tani mga xylophone, drums, tapos pinatutugtog sa minsan may competition, minsan pag may event ang school pinatutugtog na so noon naman nung pagkagusto mo talagang maging music, wala namang pondo dyan ang tingin ko, wala namang tulong ng manggagaling sa gobyerno kasi kung gusto mo talagang mag-music, no? Gusto mo mag-music, no? Is kung mag-aral, is magko-conservatory ka talaga na talagang mag-enroll ka sa gano'n. Ngayon, meron naman tayong tinatawag na mga aral sa yung tawag ng aral sa ilalim ng bayabasan. Yung parang ko sabay nag-uwido lang na kumbaga inaral lang sa na may talent naman talaga. Pero aral lang na sa uwido, which is ako don't believe sa mga taong gayon na makagagaling ng tenga. Kahit minsan yan minsan parang yun na rin yun parang ka na rin nag-aral sa konserbatoryo, hindi mo nga alam yung mga cards. Pero yun na yung yung talent nato na mas build ako sa mga gayon na papagaling ng tenga sa music. Hindi mo kaya naramdaman ng mga panahon yun ba? Naging elementary, naging high school ka, sa mga private school ka naman pumapasok dahil may kaya naman ng mga magulang mo nung panahon yun. Pero kahit sa mga private school, anong naobserbahan mo na parang ang mga paaralan sa Pilipinas ay hindi nag-i-invest sa musika, doon sa larangan ng musika. Nung ako'y napansin ko nung high school is more on singing and dancing. Walang masyadong i-invest para magkaroon ng mga youth na
para sa mga symphony or brass. Oo. Kahit sa private school, ano? Kahit sa Alam private ko yung school, St. ano? James Wala? dati Ano? nagganyan ng may foundation na yung kay Cayano noon. Pero, ewan, nagkagulo din naman yata yun. Pero kaganda sana noon kung yun ituloy. Yung mga bata noon na mga taga St. James, mga high school, kadami nung marunong na sa mga instrumento. Na ano, kaya lang, ewan ko ano nangyari doon. Parang hindi yata nagkaintindihan kung ano baga. Yun nga. Pati rondalya, nawala rin, ano? Actually, yun nga. Rondalya sa ibahan, nawala gusto din. kong mapabalik at marinig ulit yung tunog ng rondalya kasi very Filipiniana ang dating. Oo, Pilipino, ano? Parang yun ang version natin ng orchestra talaga, no? Yun ang gusto kong marinig ulit, na makarinig ulit ng ganon kasi parang feel mo yung yung pagka Pilipino mo na kaganda pagka yung community hood parang buhay na buhay doon sa rondalya, parang naka-playboard doon. Tapos may sasayaw na yung play na kagandang tingnan noon. Ngayon iba na mga sayaw mga ano na talaga yung modern na maganda sanang meron din ganon na para naman hindi lahat modern na ano. Ano yung nagtulak sa iyo na biglang-bigla na lang nabalitaan namin nagpunta ka na ng Singapore. At tagal mo rin na talagang nagtiis dito sa Pilipinas. Tapos biglang-bigla na nagpasya ka na mga ibang bansa. Anong nagtulak sa iyo na gawin yun? Talagang after nung sa bangko ko, kasi nung sa bangko naman is hindi naman lalo sa mga probinsya, hindi naman kalakihan pa nun ang sweldo sa ganyan na tapos ang promotion sa mga ganyan is matagal, bagay seniority, bagay feeling mo na parang kaya ko na yun yung work na yun pero di ka muna parang dapat lang mapapansin nyo pag magre-retire na sabi ko parang mahirap yata ang gano'n. Tapos yung time pa rin yun na napatigil na yung hardware namin. So talagang kumbaga talagang ako na talaga ang kikilos na para ako yung mabuhay na So nag-apply ako nun sa kumuha nga ako ng Seaman's Book. Nag-apply sana ako sa barko as a musician. Pero nung time na yun, hindi ko alam kung sino mga lalapitan. Hindi ko alam na wala pa akong idea noon. Tapos hanggang sa nagtuturo ako, piano habang nag-iintay ng mga kung ano bagang pwedeng sa abroad. Hanggang sa dumating yung teacher ko dati na natanggap sa Singapore na piano teacher. Tumawag sa akin. Sabi, "Oy, punta ka dito. Recommend kita." As piano teacher. Yun. So, awa ng Diyos na natanggap naman na Hindi ko alam na yung palang mga pinagagawa ko dyan sa Pilipinas, dyan sa atin, sa ibaan na tutorial ako, yung pala yung training ko. Hindi ko alam na yun, ito pala yung mga naging na bakit ako napapunta dito. So, nung narito ako, madali na. Tatalo na tayo dun mula sa personal patungo dun sa pambayan o pambansa. Anong mensahe mo sa mga taong nagsasabing wala nang pag-asa sa Pilipinas? Bakit naman? Dapat may dapat may maging may yung parang sinasabi mo, dapat may pangarap tayo na hindi pa pwedeng wala na tayong pag-asa, wala ka nang gagawin. Dapat kikilos talaga na para katulad ng ginawa ko, kung hindi ko ginawa na kumilos para sa sarili ko, walang mangyayari so doon sa mga nagsasabi na walang pag-asa, may pag-asa po, basta focus lang kayo sa inyong mga para basta tuloy lang ng tuloy. Yun yung nare-reflect ko habang pinapakinggan ko yung kwento mo, Cholon
yung hindi mo man masyadong gusto, pero hindi mo naman binitawan. Hanggang iyo pa rin hinasa yung galing mo doon sa musika, sa pagpapiano. Hindi mo siya pinabayaan. Ano? Dahil na umpisahan mo na nariyan na nakakamit ka na ng mga umpisa na maganda para doon sa larangan ngayon. At kahit pa nga ipinagpupumilitan mo ang sarili mo doon sa ibang larangan, ito kasabay mo pa rin yung yung musika, kaagapay mo pa rin, kasabay mo pa rin. Yes, sinabi na yung kahit nag-house to house ka sa pagtuturo, hindi wala sa isip ng mga panahon yun, hindi mo inisip na darating pala yung opportunity na gaya ng natanggap mo ngayon diyan sa ibang bansa. Hindi mo yan inisip na. Parang nung time na in-ambition mo ba na lumabas ng bansa at dito doon ka sa bansang yan tumugtog, ganyan, diyan mo gamitin yung galing mo? Parang hindi parang ano sa palagay mo? Anong nasa isip mo ng mga panahon? Siguro kasi siguro hindi mangyayari ito kung hindi rin diretso yung pag-aaral ko. Yung kumbaga, nung mauso yung internet, nauso yung mga YouTube, yung mga ang tingin ko parang biglang tumalino yung mga tao nang mauso yung, di ba? Hindi niyo ba napansin? Parang isang araw nga galing ako sa doktor. Sabi ko, Dok, nakita ko sa Google, ganyan. Galit na galit sa akin ng doktor. Sabi ko, nakita ko sa Google, nagmarupan. Parang hindi niya masabi, marunong ako sa doktor. So, lahat kasi nasa, so, tayo na lang ang nasa sa atin na lang kung paano natin aaralin yung mga gusto nating i-improve. So, yun, nakatulong din yun. And isa pa yung, siguro habang nag-aaral ka, so, yung creativeness mo is i-apply mo rin. Kumbaga, inaral mo to, so paano mo siya i-apply? So diyan papasok yung pagka-creativity mo na, sige, try kong ganito, na gano'n. Tapos, isa pa is, dapat inspired ka rin na sa mga ginagawa mo, na gusto mo yung ginagawa mo, tsaka siguro sa family din na may anak ako, may pamilya na so kaya siguro hindi ko naman hinihingi yung ako yung mag-abroad, pero dumating na hindi ko akalain na although hindi ko sinasabi na talagang successful ako na gano'n, hindi ko successful, kumbaga na reach ko lang yung peak ng pagtuturo kasi dire-diretso yung pag-aaral ko, yung research na so nauso ho yung mga online na mga yung internet, so marami kong natututunan, so nasa sa atin na lang paano natin i-apply. So yun ang tingin ko sa isa sa naging kung bakit ako nakadating dito Saka hanapon ako, hindi mo ininda yung mga struggles yung kung anumang mga pinagdadaanan. Hindi mo ininda kasi, tuloy lang ng tuloy. Alam mo naman ako, napaka kahit siyempre ikaw noon ang iyong daddy noon ay wala na sa mundo, ikaw ay self-supporting na nung binata ka pa, no? Tapos hindi mo, ang napon ako, hindi mo ininda yung, parang nakatutok ka talaga dun sa goal mo Kumbaga, pagka ininda mo yun, sa paurong ang mangyayari sa atin, kumbaga, sa paurong na, so, tsaka nasa personality ko rin na ako'y masayahing tao, na sabi nga sa akin sa Bango Kabayan, daw ako, AC/DC. Sabi nung isang ka-opisina ko doon na matanda na itong si Cholon ay parang AC/DC. So parang ibig sabihin niya kahit saan kahit saan mapasaksak na magpapangsyon. Napasalpak din sa mga aring grupong mga are na
kaya kong makipagkwentuhan at kaya ko rin makisama. Napasalpak ko din sa mga medyo, di ba? Kaya ko rin kumbaga flexible na Okay, totally nabanggit na natin yung pang-ibang bansa mo. Paano mo ikukumpara yung paraan ng Singapore at paraan ng Pilipinas sa paglinang ng kakayahan ng mga bata? Mga bata rin ba yung hawak may nila? May mga bata, marami mga bata, pero meron din ditong adult. Kasi dito ang adult sinusuportahan ng gobyerno na may funds sila, may nakukuha sila pag retire, pag di ko alam kung retire or certain age, na funds na para mag-aral ng kung anong gustong aral. Gusto mong mag-aral magluto, gusto mong mag-piano lesson, gusto mong so may nakukuha sila sa gobyerno na gano'n. And yun nga yung tanong mo na ano yung pinagkaiba ng so, ang pinagkaiba nga dito, kasi alam mo naman ang Singapore is more on masistema sila. So sa atin ang piano lesson is yung traditional approach na yun nga sabi ko sa iyo pag summer. Tapos yung iba naman kung magtutuloy, kumbaga kung yung mga pyesa wala silang mga books na parang after nito ito, after nito ito. Walang clear na kumbaga ang progress hindi mo ma-identify kung nasaan na ba siya na Unlike dito, every year ang estudyante is mag-exam and every year dapat tumataas yung level. Let's say nasa grade 1 ka na ngayon, then after ng exam grade 2, after ng exam grade 3. So may sistema talaga, and yung may certificate sila natatanggap na galing sa London, na yung certificate na yon is equivalent, may points equivalent pag nag-apply ka ng college or high school yata or college yata. So may equivalent points yon na kumbaga pag in-attach mo yun sa application mo is additional points yon. So yun ang pinagkakaiba. So dito is very systematic. Pero in terms of teaching is parehas lang naman ng mga teacher na yung sa level ng pagtuturo. Pero nga dito napakaraming resources na like sa atin is tingko yung pa rin ng mga 1980s na book pa rin ng ginagamit na Oo. Saka nabanggit mo nga nung magbuo nga kayo ng orchestra kanya-kanyang instrumento. Walang malapitan, walang mahinga ng tulong, walang basta magdo-donate ng mga instrumento. Kumbaga orchestra pulpul kami. I-describe mo nga yung itsura ng music school diyan. Anong itsura ng music school diyan? Yan yung pinagtuturuan dito mo. Is like usually ang kagandahan dito strategic yung mga location. Ang katulad ng school namin, doon siya katabi niya is mga tutorial din. Kumbaga nasa building kami, nasa mall, nasa 4th floor kami na puro mga tutorial din ang level nun. Like mga math tuition, mga Chinese tuition, reading tuition, gano'n. So yun, na doon kami sa yun ang location namin. And mga cubicle na carpet, tas dikit-dikit sa piano. Ang piano talaga namin is yung piano talaga na upright piano gamit, and aircon, and siya. Pina-encounter ka rin sila sa mga estudyante na mga fast learner at mayroong medyo slow. Ano yun, Mike? Slow learner.
Ay, meron ka na encounter sa mga student na medyo mabilis matuto at saka yung iba mabagal matuto. May ganun. Merong mabilis, merong talagang mabagal na, meron talagang ako na experience ko talagang malikot na makikipag-wrestlingan ka pa bago mag-lesson. Lalaruin mo muna. Paano yun? Inihiwalay, paano pagka-continuous yung fast learner? Ay di nalaki ang agwat sa ibang kaklase, hindi sa ibang kasabay? Hindi naman sabay-sabay nag-aaral. Ano sila? Individual. Halimbawa, 8 to 9, 9 to 10. Individual lesson. Hindi siya group. Pagpagayo. Sino ka nag-enroll dyan? Anong klaseng mga estudyante? Hindi, merong mga elementary. Dito yung elementary is primary, tawag nila. Tapos, mga ano din, may mga retiree, yung mga adult. Yung may mga nag-enroll din na gano'n. Meron din na, kasi dito, once na beginner, so, kailangang alagaan mo yon hanggang sa mag-grade 8 na siya, hanggang matapos yung grade 8. Ibig sabihin, pagka nagawa mo yun, so, 10 years mo siyang estudyante na dire-diretso. Na hindi tumitigil sa'yo. Dire-diretso siya na 10 years. Na, may mga ganun pa ako estudyante na 10 years na rin sa akin na nag-aaral. Ano yun? Yung mga batang pumapasok dyan, nag-enroll sila dyan dahil sa choice nila or elective or anong dahilan? Dito, lang is ang mindset ng tao dito is dapat ang mga bata is may alam na instrument, kahit anong instrument. Yung iba nag-enroll lang para maging busy. Kumbaga, yung parents nag-enroll after noon, hindi na namin nakikita. Kumbaga, wala silang pake kung matutubag or ano, basta may ginagawa. Gano'n. Yung iba naman is talagang monitor nila yung mga yung anak nila, na minsan nakikipag-usap sa teacher kung ano mga kailangan gawin, mga gano'n. Na ano. At yung iba naman is yung iba talagang mahilig na kasi dito may ayaw ng classical, minsan ayaw ng classical. So may ano kami na may ibang way na approach na sige di pop piano ang ituturo, parang gano'n. Sa palagay mo ay sa pakonti ang mga nagiging dalubhasa sa atin sa larangang yan, sa musika, dahil sa kakulangan ng suporta at encouragement ng gobyerno? Sa palagay mo sa pabawas kaya ang ating mga talent? Sa tingin ko, dyan sa atin is may mga certain places naman na talagang sinusuportahan talaga music. Pero may mga certain places na talagang wala talagang ibang hilig. Kumbaga, more on singing, more on dancing. Katulad dyan sa atin. Singing, dancing. Okay. So, katulad nga nung sinasabi ko sa iyo na magandang mapabalik yung rondalya. At saka magandang mapabalik din magandang magkaroon ng brass band ang isang bayan na para may manunugtog ang isang bayan na ano. Meron na dyan sa atin kung isusuportahan. Alam ko nag-form na yung anak baga Mike ni ka pangalan on si Perez, si One, parang si One. Yung anak ni Kakartay. Ay, parang ano nang balita sa kanya? Ay, nag-ano pa rin yun ng mga natugtog pa rin siya. Sa musiko yun na marching band o kaya natugtog sa pagbati. Nagtututor din yan. Pero kupuna-puna na dahil sa maraming kakulangan
Yung halimbawa, yung mga ganon, yung mga musiko, ano? Hindi sa paganda hindi sa paganda ang mga musiko hindi mo sasabihin na mas magagaling at mas maganda ang musiko ngayon kaysa sa nung musiko noon. Yung parang nagde-degenerate Sa puntong ito ng buhay mo, Cholon, masasabi mo na kaya na talagang pinangarap mo na maging isang musician? Sa puntong ito is kasi nung bago ako umalis dyan is talagang ang dami kong tinutugtugan noon. May rock band ako, yung singer namin is si Jobit Valdivino. Tapos tumutugtog ako sa mga kasal. Meron kami parang jazz band. May saxophone, tsaka may singer, tapos ako nagpa-piano. Tapos meron kaming yung orchestra na pang ballroom na ano. So, bago ako umalis dyan is, kumbaga, kumikita na rin ako noon as a musician na ano. Kaya nga lang, pagka ikaw ay musician is dapat nahanap ka pa rin ng, hindi pwedeng yung ikaw tutugtog lang sapat na ano, dapat may isa ka pang ano. Kumbaga, yun ang pinakamagandang ano is magtuturo ka ng estudyante ng instrumento. Siguro parang nawapon ako, siguro sa parte ng DepEd, kailangan le-level up din yung music subject nila. Isa pa yan nga, yung music subject. Na para ma-inspire agad yung mga estudyante, malaman nila kung talagang parang tulungan sila magkaroon ng passion. Yan nga yung isang ebidensya ng kulang talaga rin ng suporta sa larangan ng musika pagdating sa edukasyon. Dahil kahit sino na lang ipinapagturo ng music. Wala talaga, bihirang-bihira na talagang yung nagtuturo ng subject na music may specialization may expertise sa music. Maaaring yun siguro ordinary teacher na ini-assign lang sa music. So, yung generally speaking, Cholon, ano yung nakikita mo talagang hadlang sa pagyabong ng pangarap ng mga aspiring musicians dito sa ating bansa? Unang-una nga is yung mag-guide. Dapat may mag-guide talaga sa kanila na ito ang gawin nyo, ito ang aralin nyo, na gano'n. So, isa pa is kailangan nilang, kasi yung ibang, hindi naman lahat, pero yung ibang musician is kontento na sa ganitong level. Parang nakapag-aral na ako na natutugtog ko na ring malimit. Natutugtog ko na rin si Balasi. Ako'y banda na ako. Kumbaga, kagaling ko na, banda na ako. Pero ayaw nilang mag-aral ng katulad ni Mike. Si Mike magaling yan sa mga lahat ng bossa nova, sa mga broken chords, mga gayaan. So, yun ang kulang sa yung ayaw nilang ayaw nilang mag-aral ng iba pang genre. Gusto nila yung ito lang gusto nila. At isa pa nga, may ganyan na-encounter ko rin nga yun. Ang ganda na yung passion. Saka isa pang napupuno ko, pagdating sa music, yung mga lumang musika, lumang awitin, binabadoy nating mga Pinoy. Yung gano'n, ina-face out natin, samantalang naobserbahan ko sa mga taga-ibang bansa, hindi nila agad iniiwan yung mga dati, kung may bago na. Naobserbahan ko din yan kasi napansin mo rin yun dyan. Nung mga kabataan noon is paringgan mo ng mga music na mga sinauna at patugtugin mo ng ganyan, tinatawanan, badoy sa kanila yon. Parang may term tawan-tawa sila na parang ano ba naman itong aming tinutugtog na ito na ganyan na yun ang ko sa mga kabataan, parang ayaw nilang makakarinig ng mga lumang tugtugin, which is ang hindi nila alam is magandang tugtugin, o kung ayaw man nila ng tempo o ng areglo, edi areglohin nila na kasi wala makaka-appreciate ng mga tugtog nila kundi yung mga ka-age nila, hindi sila ma-appreciate. Hindi ma-appreciate ang tugtog nila ng mga katandaan kasi
hindi sila tumutugtog ng mga luma. Kaya nga ano ba actually ang ginawa ng K-pop music ay fusion ng maraming genre ng musika na through the yung iba't ibang generation na pinagdaanan. Ganun ang nangyari sa K-pop music base doon sa isang documentary na napanood. Yun nga, kumbaga pwede naman nilang i-revive yung music na pero karamihan sa mga kabataan, bihira sa kabataan ngayon na makakarinig ka nakaka-appreciate ng mga lumang music na at isa yan ebidensya din yan ng yung kakulangan ng pag-aaral din. Yung sinasabi mo nga. Hindi nag-aaral yung iba. Tsaka yun nga, hindi yung wala nang nagka-guide na kumbaga, ito, pag natugtog mo to, ganyan. Kontuwa sa yung mga, mga tiyuhin mo. Ano talaga ang masasabi nating Filipino tradition sa music? Halimbawa, merong blues sa Amerika, sa atin, anong meron? Mga ganon. Ano talaga yung magdi-define ng pagka-Pilipino pagdating sa musika? Wala silang, walang idea sa mga ganon. Yung recently nga naimbitahan ako ng mga pinsang ko sa San Jose na tumugtog. Sabi ko, pero alam ko ang mga kantahin nila is mga Beatles, mga Tagalog na luma. So ang ginawa ko is para mas masaya, yung mga Tagalog na luma, ginawa kong cha-cha o di sayawan sila. Yung mga Tagalog na yung halimbawa yung Karinyosa, yung Bakya Mo Neneng, ginawa kong balse o sayawan din sila so kumbaga dapat ang tugtugin niya is parang binabagay din sa halimbawa kabataan tutugtog ang makikinig yung mga katandaan. Ikaw kitutugtog ng K-pop. Oo. Sa mga eskwelahan nga natin, hindi ko na naririnig ang mga folk song Yung napapakinggan pa natin. Isa pang napapansin ko sa mga, hindi naman lahat, pero yung mga banda na ang okasyon ay 88th birthday. 88th birthday. Ang kinuhang banda, rock band. Ang tugtog ay rock. Ay nag-enjoy yung mga kapitbahay na yung may birthday. Hindi yung may birthday. So yun nga sinasabi ko, dapat may yung mga musician alam yung mga tugtugin na pwede ring tugtugin sa isang okasyon na babagay na At saka may ipayo mo rin yan sa mga operator ng mga sound system. Dati ako nagkaroon ng mga ganon. Nagpayo ako ng ganon dati na pagka naman ho ang may birthday ay katandaan huwag naman yung mga puro mga kalabog na ang patutugtugin ninyo. Yung parang aatakihin na sa puso yung may birthday. Pumapasayin na dapat yung may okasyon na At saka kahit sa mga event ng simbahan, isa din lang ang pinapatugtog, yun ding mga rock din. Simbahan yun. Kahit sa tuklong. Yun nga, ibabagay nga din. Katulad, ako'y minarinig na kwento. Ang okasyon ay anniversary ng mag-asawa. Ay dinarik na yung lalaki pinakanta. Hindi kumanta yung lalaki. Yun ay anniversary ang okasyon, parang anniversary ng kasal nila. 30th yata o kung 25th na ay may banda. Pinakanta yung lalaki, kinanta ng lalaki, I want to break free. Hindi kanta yung lalaki. Kaya nga kami talagang dapat binabagay din ang tugtog at parang kahit sa musika walang decorum wala tayong kultura ng decorum.
Eh niya, parang sabog pa rin, ano? Ay, tutugtugin namin arit, maganda. Ano. Sa akin, magandang laging kasama sa lesson ang mga classical. Nakakapagpalalim ng ng estudyante, kahit hindi niya hilig yung classical, parang magandang kasama pa rin siya lagi sa lesson. Tsaka, parang pagka ako'y tinatanong malalim dito yung na classical, sabi Teacher Pacholo, which show prepare, papiano or classical? So actually, we should start first with classical. Sabi ko, kasi yun ang foundation, yung mga fundamentals first, classical. And then pagka yung nagpo-progress na siya, then saka siya mag-aaral ng mga pop na gano'n. So, importante talaga ang classical kasi naroon ang foundation ng learning. Yun, maganda yun eh. Saka bago mo basagin, iguin mo muna. Para nakikilawak ng musicality yung gano'n na-appreciate yung classical. Dahil full of feelings bagay yung mga piyesa ng classical. Kahit sabi ko. Ayun, ito tatanungin kita, Cholo, halimbawang ikaw ang presidente ng Pilipinas sa araw na ito. Ano ang unang-una mong ipapatupad para magkaroon ng pagbabago doon sa kalakaran ng ating bansa at magkaroon ng magandang epekto diyan sa larangan ng musika, hanggang doon sa larangan ng musika? Anong unang mong ipapatupad? Hindi naman kailangan na talagang sa larangan ng musika, kundi sa palagay mo, kapag ginawa isang bagay na ito, ay aabot ang epekto hanggang doon sa larangan. Presidente, pwedeng konsehal muna. Presidente agad. Ikaw na presidente ng Pilipinas ngayon. Ako ba yung presidente? I think yung una kong gagawin higpitan ng batas. Kumbaga pang lahat na iyon. Pagka hinigpitan mo ang batas unang-una sa corruption, peace and order, yung sa iba pang mga tingin ko may pag-asang pananalapi Pilipinas na. Kaganda na nung may isa pa sa iyo later. Kaganda na nung di ako nauwi every 3 months. Yung huling naging presidente, naghigpit sa airport. Alam mo, napansin ko doon na ako makakapansin kasi ako yung nadat na ikaw ganun pabalik-balik. Ba't ganito ngayon ng mga taxi driver? Kababae? Sa totoo lang, nung panahong yun may pinagbago talaga. Parang tayo ay nakishare, nakibahagi sa isang goal ng isang tao. Kababae, tapos dati noon nasingil ng basta yung ikaw tatagain. Ngayon kung anong talagang kasi ako'y biyahe pagka ako'y upuwi at pagka ako'y alis. Hindi ako nagpapasunod. Hindi ka naman nagpapasundo simula na hanggang Bendia, doon sa sakay ng bus, ang regular doon ay 350 pesos. Nung wala pa yung Pangulong ngayon, ay minasingil ng mga 500, 700 na gano'n. Talagang taga. Ay nung umupo yung presidente ngayon, ay kababae kung ang singilin pa 300, 350. Ay ngayon nagbalik na naman minsan ngayon minasingil sa akin 1.7. Ha? 1.7? Simula naiiyak. Kaya nga kung nangyari sana yung continuity, kung may continuity, ay alam mo ba, nakatatlong administrasyon na pare-pareho ang pagpapatupad, ay kung pagbabago mangyayari sa bansa. Kumbaga, yun nga ang sinasabi na ay magaling talaga ang pagkamatapang ang leader. Ako naman naniniwala dyan. Ako nga idol ko yung sa Singapore. Ako naniniwala, meritocracy ang Singapore. Diyan ako naniniwala ako dyan sa meritocracy. Parang dito kasi parang semi-communist. Yun ang
Authoritarian ano yan eh. Authoritarian rule din yan. Saka hindi naman universal suffrage sa ano eh. Hindi naman yung kagaya ng election dito eh. Hindi yan eh. Hindi. Prime Minister. Kasi Prime Minister nga ine-elect ng parliament yan sa Singapore based on merits. At yan ay dumadaan pa sa mahigpit na interview ang mga candidates ng sa pagka-Prime Minister diyan sa Singapore. Sabahan ko kasi doon sa leadership, kaya naman kasi may iwas tayo sa politika, kaya hindi natin binabanggit. Napansin ko napun ako sa liderato niya ay tinanggap talaga ng nakararaming Filipino na handa silang makisabay doon sa pagbabagong dala niya. Doon sa kanyang binobroadcast na pagbabago ng buhay ng mga Pilipino. Parang nagkasundo-sundo ang majority talaga noon ng mga Pilipino na umayon doon sa kanyang foresight, doon sa kanyang pananaw. Ganun eh. Ngayon, hindi na uli. Teka, kung yun na ituloy. Para siyang magnet. Yan. Para siyang magnet na tayo ay, na-attract talaga na, dumikit doon sa magnet na yun. Para may chance na talaga ang Pilipinas noong panahong yun. Kung tinupad lang talaga yung pangakong continuity. Napakaganda. 3 administrasyon man lang na dire-diretso. 6 times 3, 18 years. Isang henerasyon na magkakaroon ng generational change. Yun ang kailangan kasi natin, bilang ako yung magbibigay na ng opinion ko, ang kailangan kasi natin generational change eh. Hindi yung change na yung saglit lang at malasado. Kailangan generational change, yung pangmatagalan. Ang may halimbawa ko dyan, yung ginawa ng mga Fernando sa Marikina. Generational change. Kahit nagpalit ng politika, kahit iba ang umupo, itinuloy pa rin ang vision ng mga naunang namuno. Tapos yung mga tao, gano'n na rin ang thinking. Bawal magkalat, kailangan orderly, may kaayusan. Gano'n gano'n. Kaya, yun yung tinatawag na generational change. Pwede naman talagang magawa yun kung magiging consistent lamang ang mga namumuno sa gobyerno. Hindi yung ang uunahin nila yung kanilang pansariling ambisyon. Politika nga. Sa politika. Yung obserbasyon ko dito naman sa ng tingin nila sa Pilipinas dito ng mga tao dito. Maganda yung observation. Kasi dito sa Singapore, pagka bakasyon ng mga bata, pinag-iipunan talaga ng pamilya nila o ng parents na sila ay mag-overseas. Kasi yun ang parang pinakabanting nila. Kasi pagka mga gayang pasukan ng mga bata, hindi sila masyado nagkikita-kita. Tapos mga parents ay nasa trabaho, tapos pagod. So, talaga sila, nag-iipon talaga sila ng pang-overseas na holiday nila. Minsan 2 linggo, minsan 1 buwan. So, minsan dito lang sa tabi-tabi na sa Malaysia, Thailand, Taiwan, Japan, Korea. Tapos minsan pag na nila yan, punta sila ng Australia, tapos hanggang sa mag-Europe tour na sila na gano'n. Sabi ko, why not try Philippines? Alam mo lagi, marami na akong natanong na gano'n na parents. Alam mo lagi ang sagot nila sa akin, is it safe there? Yun ang laging tanong. Ito mo. Yan ang laging sagot sa akin na ewan ko, pero ang parang nag-trigger doon is yung bagang yung tanda mo yung maraming namatay na Hong Kong Chinese doon. Yun. Sa panahon ni Pinoy yun. Yung hostage taking sa Luneta. Takot na sila. Ang tagal na nun, sipin mo, tumanim na sa isip nila yun. Pag gusto nilang kasi may mga parents dito or may na gusto nilang malibot lahat, gusto mapuntahan lahat. Pero pag Philippines, ang pupuntahan nila Boracay, hindi Manila. Ang muli kong tanong, ito, Cholon, anong pampalakas loob ng ating iiwanan sa ating mga kaunta? Anong pampalakas loob ang maaari mong ibahagi sa mga kababayan natin na tulad mo'y nangangarap din, no? Na makamit yung kanilang ambisyon sa buhay? I think maging positive lang sila palagi. Good vibes, walang negative. Kasi ako'y marami akong mga
na nakikita sa Facebook o kung saan man na maraming mga yung ikaw ay magsasalita ng mga ob kayo mga gayon, di ba? Sa akin ay parang parang iwasan nating mag-down ng tao. Kasi parang maano ang balik no, sabi ano ka ikaw na matalino, baka kayo na bumalik na sagot sa iyo, di ba? Kung ikaw ay nagsasalita ng mga gano'n. May mga nababasa pa ako na kasalanan nyo yan. mga ay, umalis na yan. Nagpaalam na si Mike. Okay. Nagpaalam na at may tugtog pala. Pinapabasa ko na, kasalanan nyo yan. Mga ganyan, mga 16 million. Bakit naging kasalanan? Ano yun? Sigurado ka ba na yung iyong gusto pagpapangsyon din ng ayos? Saka yun nga ang kulang din sa Pinoy. Dapat kasi pagkatapos ng botohan, ano na yun? Wala na yun. Pare-pa tayo na nasa ilalim ng isang dapat ganun ang mindset ng tao. Iwasan na yung mga ganong mga negative. Kaya nangyayari sa Pinoy hanggang hindi nananalo yung kanyang manok. Ayan nga. Doon lang masyadong hindi naman ang iba is talagang napaka yung tawag dito masyadong apektado na ng politika na kahit naman sila ay walang walang connection sa okay lang siguro na yung iba na talagang may advocacy na pero yung ikaw naman parang makikialam ka pa dyan siguro na parang babash ka pa ng mga tao na oo, lalo na yung mga nambabash, kala mo naman kilala nila yung taong binabash paano kung ano yung binash mo sa bandariyan kay nangailangan at siyang nakatulong sa iyo, diba? Ikaw pa ang ito yung napagmura ko dati. Yan ang siguro yan parang iwasan ng na wag masyadong sa pagpa-apekto sa politika kasi yung ibang kabataan talagang masyadong na-apektuhan ng pero lalo na yung mga kabataan natin, dapat alam nila kung hanggang saan yung usapang pampolitika lang at yung realidad. Hindi kasi nila alam na banat ng banat sila sa politika. Hindi nila alam na propagandize naman pala sila. Yung naapektuhan lang pala sila ng propaganda. Wala pala talaga silang alam doon sa issue na yon. Tapos nagbulag-bulagan sila sa kabilang side. Ganun ang nangyayari. Hindi nila binabalanse. Pwede. Kumbaga, kung may okay lang na i-criticize yung performance, kung talagang totoo yung nababalitaan ko. Kasi marami naman sa nababalitaan, lalo na ngayon, pati mainstream media, hawak na ng mga politiko. Hindi mo na talaga malalaman kung tunay yung nababalitaan mo, yung naririnig mo sa balita. Hindi mo na, gaya nung panahon yung impeachment ni Justice Corona, ang sama-sama sa paningin ng mga tao si Chief Justice Corona, yun naman pala darating ang panahon, vindicated siya, hindi naman pala totoo yung aparatang sa kanya. Politika lang pala lahat. Pilipinas ay napakasobrang politika na bagay 6 years ang presidente, term ng presidente, 3 years ay puro sa politika. Puro sa politika. Tapos next year, 2026, politika na uli dahil malapit na 2028. Naubos na doon ng panahon. Kasi gumawa ka ng talagang sa tao, di ikaw pa ang makukulong. Tunay ka. Yun nga, maging focus lang lagi sa mga dream na hindi nyo alam pag nagtagal is mamimit din yung dream na yan. Ito nga kaya pinagtsatsagaan ko to dahil
Sa totoo lang, ito naman ganitong mga topic, hindi naman ito napakapatok sa social media. Hindi nagbabiral ito, itong ganitong mga paksa. Pero pinagtsatsagaan ko dahil ang na-envision ko dito isang collective ng ating mga pangarap. Pag pinagsama-sama mo sa banda dyan, ay magkakaroon ng impact sa ating buhay. Kaya pinagtsatsagaan ko talaga na gawin itong mga paksang ito dito sa channel na ito. Ng inspirasyon sa makakakuha sila ng mga inspirasyon at mga ideas na pwede nilang i-apply. Ako'y humahanga dun sa mga yung parang magaling magsalita na nakakapagbigay ng mga words of wisdom na sa totoo lang just this month ako'y ipalbasa ay naglalabasan sa Reels. Hindi pagka-Reels na kaya nakakatuwa short video, hindi mo gusto, punta ka sa sunod, di ba? Yung ewan ko na yung si Pastor Ed Lapis. Oo, malimit naming mapanood yan ni Marisa. Parang ang kanyang mga sinasabi is yung parang napapanahon na kumbaga for the modern age na very relatable. Very straight na nakakatuwa yung mga taong gano'n na pagbigay ng mga words of wisdom na. Okay, so paano, Cholon? Sana magkaroon ng part 2 pag uwi mo. Para may first naman na magkasama talaga tayo na magkapunta. Okay, at malapit nang malobat yung aking cellphone. Salamat sa inyo. So, ano nga tawag dito? Sa Tagalog Hunta. So, Tagalog Hunta. I-follow nyo itong channel ni Manolito Sulit. At marami kayong makukuhang mga inspirational na mga message o kay mga mapupulot na aral. At salamat sa iyo, Lito. Ay si Mike yata ay may tugtog pa kanina. Sana hindi kayo nagsawa sa aking kadaldalan. Ayos. Maraming salamat, Cholon. Maraming salamat din sa mga kahunta na nanonood ng video ito. Sana ay mag-subscribe kayo, paki-like na rin at paki-share sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa susunod ulit natin paghunta, muli si Pacholo Cholon Madlang Bayan, isang mahusay na musician ng aking bayan. Maraming salamat, Cholon. Sige, bye-bye!